na parang binhi na may dalang buhay ay maihasik doon, mabuhay at mamunga. Kapag yun nagkaganoon, makikita nyo, yung di natin nagagawa noon, magagawa natin ngayon. Purihin natin, Panginoon. Purihin ng Diyos. Bakit? Talagang di man natin magagawa kung tayo lang, di natin magagawa. Itong gawain na ito, kung ako lang, di natin ito magagawa. Yung magpuyat dito, ng ilang oras, yung magpaulan, magpainit, di magagawa ng tao yan kung sila lang. Ha? So, balit dahil yung salita ng Diyos na nagbibigay buhay, kalakas at kapangyarihan, na isinabog sa atin, itinanim sa atin ng Panginoon, ay unti-unting nabuhay. Ayan, nagkakaroon tayo ng malakas na hangarin. Nagkakaroon tayo ng kapangyarihan na mapagtagumpayan yung mga bagay na hindi natin napagtatagumpayan sa lumang buhay natin. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Now, but, ika nga, faith without action is dead. Ang pananampalataya na wala namang kalakip na gawa ay patay. Pakikita ko sa inyo ngayong gabi, ang kahalagaan, ang mga bagay, I jotted down kanila madalang araw, kasi ako ngayon medyo madali ko matulog. Napapagod na ako madalas eh. Pero pagising ko sa umaga, ayan, kaunting dasal, bibigyan ako ng Panginoon ng aral na ibabahagi ko naman sa inyo. Kasi kung di makuturuan ng Panginoon, wala akong may tuturo. Wala akong panahon mag-aaral na sa universidad. No? Subalit, napakabuti ng Diyos kahit kaunting buti lang ibigay sa atin. Ako ngayong gabi, naniniwala ng aral na ito magbabago ng direksyon ng buhay nyo. Amen? Kung ito ay inyong pakikinggan, simple lang Tutusin, simple lang Pero nasa pagtanggap yun Nasa pagtanggap Ang tao ko, pinamagatan ko itong ang hamon ng pagsunod kay Kristo. Mark chapter 1 verses 14 to 20 says, after John was put in prison, Jesus went into Galilee proclaiming the good news of God. What we are proclaiming today is the same good news that John proclaimed. The time that Jesus proclaimed, the time has come, he said, the kingdom of God is near. Repent and believe the good news. As Jesus walked beside the Sea of Galilee, he saw Simon and his brother Andrew casting a net into the lake, for they were fishermen. Come, follow me, Jesus said, and I will make you fishers of men. At once they left their nets and followed him. When he had gone a little farther, he saw James, son of Zebedee, and his brother John in a boat, preparing for their nets. Without delay, he called them, and they left their father, Zebedee, in the boat, and with the hired men, and followed Jesus. Ayan. Now, ano ang hamon ng pananalig at pagsunod sa Panginoong Kristo para tayo ay maging kakit-akit? Ibig sabihin, malakas, may kapangyarihan na mamalakaya ng mga taong makasalanan pabalik sa kaharian ng Diyos. Ano ang nararapat nating gawin? So I jotted down 5 things para tayo maging mabisa at malakas, kakit-akit na tagasunod at lingkod ni Kristo Jesus. Kaya huwag niyo sasabihin na mahirap. Mahirap natin mag-akay ng makasalanan. Ni aking nanay, tatay ko, nahirapan ako. Diba? Ako rin yung asawa ko noon, nahirapan ako Number 1 akong kaawayan ang misis ko Diba? Walang maniwala sa akin Akala nila nagbibiro lang ko, akala nila nanluloko ng tao. Yung mga kaibigan sa negosyo, pag nakikita ko sa television, pinagtatawanan ako. Kamukha daw ako ni Katsupoy. Sabi nila. Okay lang, maski anong sabihin nila sa akin. Pero ang pinagtataka nila, di man din magustuhan yung image ko, yung appearance ko, pero naaakit sila. Pagdating ng araw na manonood sa television, lalabas sila sa day, magbubukas na naman nila. Sasabihin na, nasaan kayo ngayon sa Katsupoy? Di ba kadalasan ka na, di ba? So there is something. Mayroon talagang bagay na hindi natin ma-explain. Ano bang mayroon yan si Belarde? Sabi sa akin. Ako naman, nung nakausap ko yung taong kausap, sabi niya, ikaw pala simple lang naman pala, Talaga naman para kang, aywan ko kasi sa television niya, kamukha kanyang, para ka talaga si Katsupoy.
Pero anya, pag sa personal naman niya, para kang kamukha ni Rogelio de la Rosa. Purihin natin, Panginoon. Purihin ng Diyos. Hallelujah. So, anong dapat natin gawin? Simple, inutos ng Diyos Sabi ng Panginoon Kristo, the first thing you should do, if you want to become an effective and fruitful and powerful follower of Christ, kasunod ng Panginoon Kristo, yung totoong maging Kristiyano, alam kasi ngayon maraming Kristyanuhan lang Yung totoong Kristiyano, ito yun, mangyayari dito. First is, believe and accept the good news. Okay? Kailangan marinig natin yung mabuting balita. Kaya inutos pang Iso Kristo, humayo ka sa buong sanlibutan, ipangal mabuting balita. Yan. Mabuting balita ipapangaral, hindi masamang balita. Diba? Kaya dito sa himpilan DWXI, pinagbabawal ko dito yung masasamang balita. Kung gusto mo maging malakas, matibay, kaakit-akit na tagasunod at lingkod ng Panginoon Kristo, first is, pakinggan mabuting balita, believe it. Believe the good news, sabi ng Panginoon. The kingdom of God is at hand. The kingdom of God is near. Sabi niya, repent and believe the good news. So the first thing to do is, makinig ka, paniwalaan mo yung mabuting balita narinig mo. Amen? That's the first step. Yan. Acts chapter 2 verses 40 to 41 says, with many other words, Peter warned them, saying, save yourselves from this corrupt generation. Those who accepted his message were baptized, and about 3,000 were added to their number that day. Pero unang pangangaral ni Peter, si Peter na mayabang lang nung una, pero takot itinatwa pa nga ang Panginoon Kristo. Pero nang sumakanya ang Espiritu Santo, nangaral siya, 3,000 agad ang tumanggap sa mabuting balita. Mark chapter 1 verses 14 to 16 says, after John was put in prison, Jesus went into Galilee proclaiming the good news of God. The time has come, he said, the kingdom of God is near, repent and believe the good news. So first step is, believe the good news. Kayo ba believe sa good news? Then accept it. Tanggapin mo. Pag tinanggap mo ang mabuting balita sa puso mo at sa buhay mo, ang tinatanggap mo walang iba kundi ang Panginoong Hesus Kristo. Amen? Now, second is, believe ka na. Tinanggap mo na. Okay na ba yun? And sabi doon, repent. Repent. Pinturahan mo ulit ang buhay mo. Ibig sabihin ng repent. Kulayan mo ng bago ang buhay mo. Yan ibig sabihin ng repent? Ibig sabihin, narinig mo yung good news, nakikilala mo yung bad. Diba? When you see something good, you look at yourself, you're bad. See? Kasi sabi sa Biblia, nobody is good except God. Na yun, para makaisa mo ang Panginoon Kristo, He is good, then you have to turn away from your bad life into the good life that is in Christ Jesus. That's the only way that you will become one with Christ Jesus the Lord. Amen? Now, so dalawa na yun. So, you believe and accept the good news, then you repent. Nagsisisi ka ng mga kasalanan, tinatanggap mo na masama ka, hindi ka pwedeng makasama ng mabuting Diyos. Kailangan talikdan natin ating kasamaan, yung ating makasalanan, yung katigasan ng ating ulo, yung ating mga sama ng loob sa magulang, sa ating kapatid. Gusto mong makasama ang Panginoon Kristo, talikdan natin yun. Lahat nakasamaan, talikdan natin. At makisama tayo sa Panginoon. Sumunod tayo sa Kanya. Sabi niya, come and follow me. Ano ba ang pangatlo? Di nagsisi ka na. Para talaga maging matibay kang tagasunod ng Panginoon Kristo. You want to increase your fellowship? If you are there, mayroon kang prayer meeting na tinadyo, gusto mong marami kang maakay sa patungo sa kaharian ng Diyos, ito ang una at pangalawang hakbang. Kailangan yung mabuting balita nakarating sa iyong pandinig, tanggapin mo at paniwalaan mo. Pangalawa, i-apply mo yung mabuting balita sa buhay mo. Talikdan mo yung masama na hindi ugma doon sa mabuting balita na narinig mo. Amen ba? Then pangatlo is,
Renounce your old life. Tinatawag doon yung denial, self-denial. Renunciation of your old life, yung mga bagay na inaasahan natin. Ay, tinatawag na our comfort zones. Kasi sasabihin niya ba, komportable na ako sa buhay na ito. Bakit pupunta pa sa LCR niyan? Maraming ginawa, pahirapan pa kayo pagtayo-tayo dyan. May upuan naman, pinabayad ka pa, tapos patatayuin kayo. Tatanungin ko yung totoo lang. Kayo ba'y naniniwala talagang buhay ang Panginoon? Kayo ba'y naniniwalang naririto siya? Handa ka sa mga amen yun, no? Pero pag kayo na lang, parang nag-iisa na lang tayo para tayo mga taong walang Diyos, Pero totoong taong may Diyos, mas yun ang nangyayari sa buhay, di makikita yan yung mukha niya na wala sa ayos. Bakit? Mayroon siyang Diyos So yung hindi niya magagawa ng kanyang Diyos Purihin natin Panginoon. Purihin ang Diyos. Now, so, the third thing to do if you want to become an effective follower of Christ, mabisa, malakas, at maraming maakay, di ba? Kailangan iwan natin yung mga bagay na sagabal sa ating pagsunod sa Panginoon. Amen ba? Mark chapter 1 verse 17-20 says, Jesus said, "Come, follow me, and I will make you fishers of men." At once, they left their nets and followed him. Yung mga tinawag niya, agad-agad, iniwan yung kanilang pangingisda. Iniwan yung bangka, iniwan yung lambat, iniwan yung tatay, iniwan yung nanay. Si Pedro, iniwanan yung biyanan. Sabi sa Biblia, at sumunod sa Panginoon. Kaya naging effective and powerful follower of Christ si Pedro at ang kanyang makasamahan. May pagkakaiba ba si Pedro at sa atin? Wala. Parehas. Si Pedro wala rin pinag-aralan. Nangingisda. Hindi nga marunong magbilang si Pedro. Minsan nga walang nahuhuli si Pedro na isda, di ba? Magdamag, wala siya nahuhuli. Ayan. At saka, nung dumating sa kagipitan, siyang unang nagtatwa sa Panginoon. Iniwan ni Pedro ang Panginoon, itinatwa niya. Pero bakit naging mabisang tagasunod at lingkod si Pedro? Ang dami niyang naakay sa Panginoon. At saka sabi sa Biblia, madaanan lang niya yung mga may sakit. Gumagaling. Biro mo yan, magkaganon tayo. Hindi nyo ba napapangarap yun? Ako napapangarap ko minsan, sana ako yun at may sakit na madaanan ko. Matudas. Hindi, yung karamdaman. Matudas yung karamdaman noon. Nakwento ko na sa inyo, may ginawa sa akin, napakaganda ang Panginoong kahapon. Napupuri ko talaga siya. Deep inside my heart, sa totoo lang, hindi ko na lang talaga magawa sa dami ng ginagawa natin Minsan ako nag-iisa, naalala ko yung mga narinig ko sa radyo na may sakit, yung mga nandun sa ospital. May tumawag sa akin. Matagal ko na may kaibigan ko, isang kilalang tao, kaibigan ko, may sakit, tanda na, 93 years old na. Tumawag sa akin yung asawa. Sabi niya, pasyalan mo naman kami dito sa ICU. Ako, bakit? Yung tumawag sa akin yung babae. Kasi niya, yung aking asawa, yung kaibigan mo, sabi niya, yung nahimatay. Kasi niya bumaba niya blood pressure. Sabi niya ngayon, medyo nakakoma doon sa ICU. Sabi ko sa kanya, 93 na yan wag, sabi niya sa akin. Ayaw ko pa, malulungkot ako. Sabi naman nung babae, masyadong mahal na mahal niya yung asawa niya Ako, sige, papasyalan kita dyan. Tinawag ko, linggo pa naman ko tawagan So kahapon naman, first hour, papunta sa opisina, ala ko, sige, mapasyalan ko, makita ko, matagal kami nagkikita nito Dito ngayon, pagpasok ko dun sa ICU, naku, alam mo ba lahat naman naka-ICU dun? Mga taga-El Shaddai. Oo. Hallelujah. Yung mga naghihintay dun sa mga upuan sa ICU, nang makita ko, nagtayan at nagsiiyak. Nagiyakan sila. Siguro isip nito, ay salamat sa Diyos, dinalaw kami ni Brother Mike.
Sabi niya, Brother Mike, sabi niya. Ayan, sa labas ng sinisinignan, nasa salamin ang tinitingnan. Ayan, niya, anak ko, yung isa naman niya, yung asawa ko, yung isa naman, yung nanay ko. Pero kay siyo, pero natutuwa naman ako. Lahat, di siyempre, mga nakaganyan, siyempre, ikaw nakakoma, walang malay. Yung alam mo lang naman sa ulo nila, mga panyo ni El Shaddai, nakabalot doon. So ngayon dyan, ako naman, sige, dinaanan ko lang sila. Patong ko nung para sira ang ulo, para akong sira doon eh. Patong naman doon sa salamin. In Jesus name. In Jesus name. Ay, sa Makati circular yung icon doon, yung sa ICU. Hinahanap ko yung kaibigan ko, di makita. Hanggang sa naikot ko lang, puro taga El Shaddai. Nadaanan ko doon. Ako, Lord, ano ito? Yan. So, pero sa tuwa nila, nakita nila ko, natuwa na rin ako kasi siguro, pasasalamat nila yun. Akala talaga, sinurprise visit ko sila, no? Oo. Then, makita ko yung kaibigan ko. Hindi yun makapasok. Kasi yung napasukan ko pala, talagang bawal doon. So, sinundo ko ng doktor. Pinuntahan ako doon sa labas, tapos pasok ko doon. Pagpasok ko doon, nakapikit pa yung kaibigan ko. Sabi ng asawa, Dad, andito na si Brother Mike. Nang marinig Brother Mike, biglang dumilat. Pagkatapos, tinaas yung kamay niya, kinamayan ako, sabi, kumusta ka na Brother Mike? Sabi ng mga doktor, kita mo ito? Sabi niya, ilang araw na kami, nakikilala mo? Sabi ng kaibigan ko, sino kayo? Pero yan, mga boyhood, mga kaibigan, matatanda lang ng mga doktor. Hindi ko babangkit yung pangalan kasi kilalang tao siya. Anyway, so, ayun, nagpintuhan na kami. Ako nandun. Pagkatapos nun din habang nagkukwentuhan kami, nakapila naman doon sa pintuan nung unit ng aking kaibigan, yung mga taga-El Shaddai. Hallelujah. Pinapasok na ng mga doktor, nakapila doon, at ako dadalhin naman ako doon sa kwarto ng kanilang mga pasyente. So, para kung doktor doon, sabi ng doktor, ikaw palang Brother Mike, sabi niya. Sabi niya, bakit ganyan na lang siya? Doktor ka ba? Kako, hindi. Sabi ko, konduktor lang ako. So, nagkaroon ako ng hospital visitation instant kahapon. Tuwan-tuwa ako. Sabi ko sa Panginoon, Lord, kako, ang galing mo talaga. Kaya sabi ko, ako naman, alam niyo man ako, hindi ako marunong magdasal ng yung mahuhusay na mahaba, no? Basta ang akin pinagdasal, sabi ko, Lord, tulungan mo naman ito. Sandali lang. Ako doon Diba, iniwanan ko na, problema na ng Diyos yun, Kaya sabi ko siya, sige, pasalamat ako, sister, huwag kayo mag-alala. Ayan. Ay, nako. Sana, panalangin naman natin na lahat na nadaanan ko kahapon, makalasabas na sa ICU, Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Pero tila mo, how good it is. Yung feeling ko talaga kahapon, para kung champion. Bakit? Nagawa ko na yung matagal kong minimiti na makadalaw sa may sakit sa ospital. Kaya lang, hindi ko naman magawa sapagkat pag nalaman ng isa, pupunta yung isa, wala na akong ginawa araw-araw magdadalaw sa ospital. Diba? Kaya yung ginagawa ko, sabi ko, pwede ba, manood na lang kayo sa television, playback, kung ano ginagawa ng mga tao doon, gusto mo kako talaga kung makalakad ulian? Sabi niya, dinadialysis na araw-araw yan Inabutan ko, mahirap yung dinadialysis nga naman, Kako, dalhin mo doon sa Ambil. Patatalunin natin doon. Kako, isang talon lang yan doon, makikita mo. Diba? Pagagalingin niya ng Panginoon. Isang talon lang. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. So, the third is renunciation of your old life. Detachment na tinatawag. Kung saan ka laging nakakabit, kailangan yun ay maputol na para ikaw magkaroon ng layang makasunod sa Panginoon. This is what Abraham did also when he was called. In Genesis chapter 12 verses 1 to 4, the Lord had said to Abraham, leave your country, your people, and your father's household, and go to the land I will show you. I will make you into a great nation, and I will bless you. Yun sabi sa Biblia, so Abraham left. Iniwan niya yung kanyang kinagisnang bayan na kung saan nandun ang lahat ng kanyang kabuhayan. Pumunta siya sa dakong itinuro ng Diyos, ituturo pa lang ng Panginoon. Di pa alam kung saan, pero sumunod na si Abraham. Kaya si Abraham ay tinuring na
ama ng pananalig natin sa Panginoon. Amen ba? Purihin natin ang Diyos. So, leaving behind the things that ties us up, yung mga ating inaasahan, ililipat natin ang ating pag-asa buhat sa bagay o tao patungo kay Yahweh El Shaddai. Amen ba? Sapagkat sabi sa Biblia, walang nagtiwala at naglagak ng kanyang pag-asa kay Kristo na nabinigo ng Panginoong Hesukristo. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Natatandaan niyo yung isang binatang mayaman na lumapit sa Panginoong Hesukristo? Isang araw, according to Mark chapter 10 verses 20-27, it says, sabi ng binatang mayaman, "Teacher, all this I have kept since I was a boy." Jesus looked at him and loved him and said, "One thing you lack," he said, "Go, sell everything you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come follow me." Oh, sabi ng Panginoong Hesus sabi ng mayaman, "Guro, ano po ang dapat kong gawin para makapasok ako, para magkaroon ko ng buhay na walang hanggan?" Anong sagot ng Kristo? Alam mo ang kautusan, sundin mo. Ang sabi ng mayaman, nasunod ka mo lang pagkabata, 100% ako dyan. Pero ang sabi ng Kristo, talagang gusto mong makapasok sa kanan ng Diyos? Umuwi ka muna. Ipagbili mo yung lahat na ari-arian mo. Pagkatapos, pamigay mo sa mga nangailangan. Tapos, bumalik ka sa akin at sumunod ka sa akin. Hirap, ano? Nagawa ba ng mayaman? Sabi ng mayaman pagkatapos, sabi niya, ano ka? Sinuswerte? Pinaghirapan ko itong kayamanan to, pamimigay ko lang. Ano sa tingin nyo? Nakapasok sa kanan ng Diyos yung mayaman? Hindi, kasi hindi siya makaalis dun sa kanyang mga inaasahan. Diba? Yung sinasabing, deny yourself of all these things. At makikita mo, walang taong nag-iwan ng kanyang tahanan, ng kanyang nanay, ng kanyang kabit, ng lahat ng kanyang kinakapitan dahil kay Kristo, sa mabuting balita ni Kristo, na hindi pinagpala ni Kristo sa buhay ngayon at pinagtagumpay sa lahat ng pagsubok na dumating sa kanyang buhay para ang buhay na walang hanggan ay kanyang makamtan. Amen ba? The fourth is found in in Ephesians chapter 10. Verses 8-10 says, "For it is by grace you have been saved through faith, and this not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. For we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us." Ang ating kaligtasan ay hindi bunga ng ating sariling pagsisikap. Hindi bunga ng ating pagpapakabuti. Iyan ay regalo ng Diyos sa atin. Sa pagitan nating pananalig, pakikipag sa Kristo, tayo ligtas. Amen? Bakit tayo niligtas? Para mag-sitting prete? Para magpapogi-pogi? Hindi. Iniligtas tayo ni Kristo, inalay niya ang buhay sa atin para tayo ay makagawa ng gawaing inilaan na sa atin ng Diyos noong pamanguna. Mabubuting gawa. In other words, we offer ourselves to serve God in our fellow man. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Paglilingkod. Gusto nating maging mabisa, malakas, kakit-akit na lingkod ng Panginoong Kristo at ng mabuting balita ni Kristo. Kalimutan natin yung mga pansarili natin. Unahin natin ang Panginoon sa Panginoon. Ialay natin ang ating sarili bilang buhay na hain. Ibig sabihin doon, daluyan ng biyaya ng Diyos. I have a simple prayer every time I go to the stage for God to make me His vessel of His grace. Alulot, daluyan, mouthpiece, tagapaghayag ng mabuting balita.